ko akalaing ako'y maakusahan ng pandaraya sa pagbabalik bayad lamang at sinampal ako. Isang bouquet lang at nag-apply ka ng refund? Wala ka bang hiya? Chloe? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Sterling Group. Anong mga bulaklak ang hindi mo pa natanggap? Isang bouquet mula sa supervisor sa sarili mong kumpanya? At ganoon na lang ang epekto sa'yo? Iba si Jason. Hindi niya alam na ako ay silent partner sa kumpanya, pero laging naaalala kung ano ang gusto ko. Dinadalhan niya ako ng almusal at regalo araw-araw. Desidido na ako. Sa pulong para sa pagtaas ng posisyon. Sa susunod na linggo, itataas ko siya bilang tagapamahala ng kagawaran. Sa teknikal, ikaw ang direktang superior niya. Hey, ang mga social climber ngayon. Lahat sila ay napakatuso Bawat isa sa kanila ay gusto. ng libre. Kailangan mong maging maingat. Huwag mong hayaan na lokohin ka niya. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako pumayag na makipag-date sa kanya. Bukod sa, kung maglakas loob siyang magsinungaling sa akin, hindi ako magpapakita ng awa. Pero naniniwala ako kay Jason. Talagang hindi siya ganoong uri ng tao. Chloe, nakuha mo ba ang mga bulaklak? Oo, Jason. Salamat. Gusto ko sila. Masaya ako na nagustuhan mo. Tigilan mo iyan. Sino ang katabi mo? Ay, wala lang. Isang pusang gala ang kumamot sa akin. Pumunta ka sa ospital at ipatingin mo. Sige, kailangan ko nang umalis. Sino ang tinatawag mong pusang gala? Patuloy mong pinapadala ang mga regalo sa matandang babae araw-araw. Hindi ko na masabi kung sino talaga ang nobya mo. Mga bagay na pwedeng isuli lang naman yan. Alam mo yan. Ikaw lang ang ginagastusan ko. Sabi nila online, kung nasaan ang pera mo, doon ang pagmamahal mo. Lahat ng pera ko nasa iyo, di ba? Ang galing mo talaga magsalita. Ang daming nagchichismis na hinahabol mo siya. Naiilang ako. Mahal, ginagawa ko ito para sa kinabukasan natin. Sa susunod na linggo ang pagsusuri ng promosyon. Kung magiging tagapamahala ako, mahalaga ang opinyon ni Chloe. Kailangan ko muna siyang bulahin. Kapag na-promote na ako, hahanap ako ng dahilan para palayasin siya. Ang sama mo talaga. Tara na. Oh, tumigil ka dyan. Isang palumpon lang at nag-apply ka ng pagsusuli? Wala ka bang hiya? Agsusuli lang? Ano ang sinasabi mo? Nagpapakatanga ka pa rin? Ikaw ang tinatamaan ko, puta. Isang palumpon lang at nag-apply ka ng pagsusuli? Ang baba ng pagkatao mo. Kailan ba ako nag-refund lang? Tigilan mo ang walang kwentang pananalita. Huwag ka rito magparatang ng wala. Alam mo ba kung sino si Chloe namin? Hindi niya pakiaalamanan ang pera mong basura. Ata. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang tapang mong maging palamunin, karapat-dapat ka lang nasampalin. Tingnan mo mismo. Kung ang lahat ay katulad mo, bibili tapos. Mag-apply lang ng refund? Paano ako makakapagnegosyo? Hindi ko binili ang mga bulaklak na ito. May nagbigay sa akin. Ang mga magkakapareho ay nagsasama-sama. Hindi siya makontak. Sino pa ang maaari kong lapitan? Kailangan mong bayaran ako ngayon. Hindi ko man lang alam kung ano ang nangyari. Sinampal mo lang ako ng walang dahilan. Bakit kita bibigyan ng pera? Umalis ka dito. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Mga taong katulad mo na mahilig maging palamunin makakatikim ng nararapat sa inyo. Walang kwenta ang pag-arte mong walang alam. Pumunta na ako sa iyong lugar at nakuha ko ang mga bulaklak pabalik. P, takang palamunin. Hindi ka na magkakaroon ng maayos na pagkain sa iyong buhay. Hindi pa alam ni Chloe na ang mga regalong iyon ay puro refund lang, tama? Paano niya malalaman? Bobo lang siya na lasing sa pag-ibig. Sinabi ko lang ang ilang salita at naniwala siya. Chloe, hindi mo ba naisip na may mali? Ang mga bulaklak ay galing kay Jason. Nag-refund lang ba siya? Ano? Nag-refund lang siya? Hindi gagawa ng ganyan kababa si Jason.
Baka misunderstanding lang ito. Tatawagan ko siya ngayon. Ang numerong ito ay na-flag ng maraming beses at na-blacklist ng telecom operator. Bakit ka naman nai-report? Kakakuha ko lang ng card na ito. Siguro, ang dating may-ari ng numerong ito ang nag-iwan ng gulo. Parang may hindi pa rin tama. Kalimutan mo na. Huwag kang mag-stress. Yung bag na binanggit mo last time, naka-sale ngayon. Bibilhan kita para pakalmahin ka. Ang galing mo talaga. Oh, ikaw talaga. Itong shipping address ay na-flag para sa maraming mga malisyosong kahilingan para sa refund lamang at na-blacklist ng mga sellers sa platform. Hindi makapag-order. Paano nangyari ito? Tingnan ko nga. Hindi ko pa ginamit ang address ng apartment na ito para sa kahit ano. Saan nang gagaling ang mga refund-only orders? Mag-isip ka pa. May gumamit ba ng address na ito para magpadala sa iyo ng gifts? Si Jason lang ang gumamit ng address na ito para magpadala ng gifts? Siya kaya ang gumagawa ng refund only? Kaya si Jason lang ba ang nag-refund? Bakit si Jason na naman? Talagang hindi siya mawala. Minsan ay coincidence lang. 2 beses ay hindi na. Luna, pahiram ng phone mo. Ako mismo ang magtatanong sa kanya kung ano ang nangyayari. Jason, ako ito. Chloe, ikaw ba yan? Ito ba ang bagong numero mo? Ang lumang numero ko ay na-blacklist ng telecom operator. Sabi nila maraming record ng refund only na malisyoso at sinubukan ko lang bumili ng isang bagay. At nakita ko na ang address na ito ay na-blacklist ng mga seller. Siguradong glitch lang ng platform. Nangyari rin sa akin iyan ilang araw na nakalipas. Bigla na lang, nagkaroon ako ng automatic refund only. Wala akong ideya. Talaga? Siyempre, totoo. Chloe, wag mong pag-isipan ng sobra. Ang galing umarte. Tiyak na error sa sistema ng platform. Wala itong kinalaman sa atin. Nag-file na ako ng reklamo sa platform. Sabi nila hinahawakan na nila. Baka nag-overthink lang ako. Sige, huwag kang magalit sa ganyang kaliit na bagay. Dadalhan kita ng surprise bukas. Siguradong magugustuhan mo. Kita mo, ano ang sinabi ko sa iyo? Ang tanga ni Chloe. Ilang salita lang at naniniwala siya. Oy, ano to? Hoy, huwag hawakan. Mukhang hindi tama ang texture. Ito ay isang knockoff na binili ko para sa $2 na may libreng shipping para kay Chloe. Ibig sabihin knockoff. Bagay na bagay kay Chloe. Si Supervisor Vance ay nagbibigay ng isa pang regalo kay Miss Sterling. Ito ba ang pinakabagong limited edition na lipstick? Napakahirap makuha. Miss Sterling ay napakaswerte. Si Supervisor Vance ay gwapo at maalalahanin. Siya talaga ang pangarap na kasintahan. Chloe, huwag mong hayaang abalahin ka ng kahapon. Nagantay ako sa pila ng napakatagal para makuha ang lipstick na ito. Tingnan mo kung gusto mo. Salamat. Nag-abala ka ng husto. Jason, bakit mo binigyan ako ng ginamit na lipstick? May mga bakas ng labi sa lipstick na binigay mo sa akin. Sino ang gumamit nito dati? Paano ko makakalimutan? Si Samantha ang gumamit ng lipstick na ito. Oops, pagkatapos kong bilhin ito kahapon, hindi ko napigilang subukan ang kulay. Akala ko babagay ito sa'yo ng perpekto, kaya inipon ko ito lalo para sa'yo. Tingnan mo kung gaano kahusay tumugma ang kulay na ito sa kulay ng balat mo. Talaga? Siyempre, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Huwag kang magalit, okay? Matagal ko nang kilala si Jason at lagi siyang naging tapat sa akin. Baka nag-overthink ako. Sige, hindi na ako galit. Salamat sa regalo. Natutuwa akong nagustuhan mo. Uy, di ba paborito mo ang durian? Kukuha ako ng premium na durian mamaya. Pumunta ka mamayang gabi para kainin ito. Pag-iisipan ko, Lola, ang kumpanya natin ay kumikita ng milyon-milyong dolyar bawat minuto at iginigiit mong panatilihin itong basurang tindahan ng durian. Bakit? Kung hindi ko pinanatili ang tindahan, hindi ka darating para makita ako araw-araw. Bukod dito, ang aking mga durian ang pinakamahusay sa buong Starlight City. Maraming tao ang nagmamaneho ng malayo para bumili nito. Paano ka nakagastos ng $200 sa isang durian? Hindi ba para kay Chloe ulit yan? Yung matandang babae? Pwede namang ibalik ang pera. Walang gastos kahit 1 sentimo. At magpapasaya sa kanya. Ang galing ng deal.
Nagte-text ka na naman kay Chloe? Hindi mo naman talaga hahayaan siya na pumunta para sa durian, di ba? Huwag kang mag-alala. Nagpapanggap lang ako. Ang isang babaeng tulad ni Chloe, hindi kailanman pupunta sa bahay ng lalaki. Ang sama mo. Oh, may bagong order na dumating. At malaking gastador. Binili ang pinakamahal. Isang AAA na bihirang premium na durian. Tingnan ko, ang durian na ito ay talagang in-order ni Jason. Anong problema, Chloe? Kilala mo ba ang customer na umorder ng durian? Oo, kasamahan ko siya sa trabaho. Bumili ng bulaklak tapos nagre-refund lang? Walang hiya. Dahil umorder siya ng durian at pinadeliver sa pintuan ko, bakit hindi gamitin ang order na ito para subukan si Jason? Tingnan kung siya yung tipo na nagre-refund lang. Lola, magpahinga ka na. Ako na ang mag-iimpake ng order na ito. Mag-iiwan ako ng marka. Kung totoong nagre-refund lang siya, magkakaroon ako ng ebidensya. Huwag mo akong biguin, Jason. Kumusta? Narito na ang express delivery mo. Magandang araw. Malinaw na umorder ako sa online store. Paano naging express ang regular shipping? Sana magkatotoo ang pag-ibig mo. Ano ito? Ang sulat kamay na ito ay parang kay Chloe. Sa tingin ko, iniisip mo si Chloe buong araw. Kaya lahat ng bagay ay para sa'yo ay parang siya. Huwag mong masyadong isipin. Mali yata ako. Kainin na lang natin ang durian. Kainin na ngayon o masisira. Masama bang subukan si Jason ng ganito? Baka sabihin ko sa kanya na ito ay durian ng tindahan natin. Bilisan mo at mag-apply ng refund para hindi ko makalimutan mamaya. Ano? Lola? Anong problema? May nagreklamo na bulok ang durian natin. Humihingi lang sila ng refund. Matagal na akong nagpapatakbo ng tindahang ito at puro magagandang review lang ang natatanggap ko. Ngayon, may nagreklamo talaga. Paano nangyari iyon? Lahat ng durian ngayong araw. Ay personal kong pinili. Bawat isa ay sariwang-sariwa. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Uy, hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Ano? Ang nag-apply ng refund ay si Jason. Ako mismo ang pumili ng pinakamalaki at pinakamasarap na durian. Pero sinabi ni Jason na sira na raw ito. May misunderstanding kaya? Bakit gusto ng katrabaho mo ng refund? Glitch lang siguro sa platform. Dahil naranasan ko rin yan, ilang araw na ang nakalipas. At nakatanggap ako ng otomatikong refund notice nang wala sa oras nang hindi ko alam. Baka problema sa platform. Kukontakin ko siya sa back-end. Kalimutan mo na. Mas mabuti pang huwag mo na ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Ang sira mong durian ay nagparamdam sa akin ng sakit. Kaya gusto ko ng buong refund at kabayarang $200 para sa gastusing medikal o isusumbong kita sa platform at isasara ang tindahan mo. Ang baba naman, kumuha ng lumang larawan mula sa online at nag-photoshop ng medical certificate. Wala iyan. Natatakot ang mga seller sa mga reklamo. Basta matapang ako, magbabayad sila ng walang reklamo. Noong nakaraan, bumili ako ng mansanas. Sinabi ko lang na may uod at nabayaran ako ng $200. Ang durian ay may amag at nagdulot sa kanya ng acute gastroenteritis. Hindi, kailangan kong tawagan si Jason at tanungin kung ano ang nangyayari. Ay, Chloe. Jason, ano ginagawa mo? Chloe, tatawagan pa lang sana kita. Kasi sa tingin ko may sakit ako. May sakit si Jason? Sira kaya talaga ang durian? Ano problema? Malala ba? Lovesick ako. Sobrang miss kita kaya nasasaktan ako, Chloe. At binili ko ang paborito mong durian na pinadala ng seller at napakasarap, malaki at matamis. Gusto mo bang pumunta at subukan? Jason, hindi ko inakala na ikaw pala ay serial refund-only scammer. Wala akong ganang kumain. Ang tindahan ng lola ko, may gumawa lang ng malicious na refund only. At nangikil pa sila ng pera. Ano? May mga taong ganyan? Ganyang hayop na cheap. Dapat mabulok sila sa kulungan. Chloe,
Huwag kang magalit. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sobrang harsh mo sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, Chloe. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Huwag kang magalit sa tulad niya. Ayaw kong makita kang magkasakit dahil dito. Ang durian photo na ipinadala niya ay walang marka ko. Gumamit si Jason ng pekeng photo para makuha ang refund. Kaya lahat ng regalong natanggap ko ay nakuha lahat sa pamamagitan ng refund. Only at panlalamang. Chloe, okay ka lang? Ayos lang ako. Lola, huwag kang mag-alala. Ipapabayad ko sa kanya ito. Jason, dahil nag-refund only ka na sa akin, huwag mo akong sisihin kung magiging matigas ako sa iyo. Jason, ngayon, hindi lang ako nagbabayad ng ganti para sa durian na ito na refund only. Lahat ng masasamang panloloko na ginawa mo sa nakaraang 2 linggo, pinapanagutan kita sa bawat isa sa kanila. Huwag kang magpanggap na tanga sa akin. Aprubahan mo na ang refund at kompensasyon ngayon o ire-report kita sa platform at maban ang tindahan mo. Chloe, kainin mo na sila ngayon o masisira na sila. Gumamit ka ng pekeng larawan para mag-apply ng refund lang. Hindi ka ba natatakot na pumunta ako sa pinto mo ngayon din at harapin ka ng harapan? Pumunta sa pinto ko? Halika dito. Ang complex namin ay may mahigpit na seguridad. Ang mga tagalabas ay hindi makapasok. Iiyak ka sa gate. Ito ay isang residential complex ng Sterling Group. Paano ako magiging tagalabas? Miss? Jason, malamang hindi mo naisip na ang pagbibigay mo sa akin ng spare key ng bahay mo ay magagamit sa ganitong pagkakataon, hindi ba? Napakababa naman nun. Alam mong hindi darating si Chloe, pero patuloy mo siyang na-text na pumunta. Sandali lang, si Samantha ba yan? Teka, boses ni Samantha yon? Oo. At hindi ako gumastos ng kahit piso sa loob ng 2 linggo. Binigyan ko si Chloe ng maraming mga regalong pwedeng ibalik. At sobrang tapat siya sa akin. Kapag naging manager na ako, magiging masarap ang buhay natin. Si Chloe, na tanga, ay isang stepping stone lang para ma-promote ako. Stepping stone. Jason, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng barilin ang sarili mong paa. Chloe, anong ginagawa mo rito? Nanghihingi ka ng durian ko? Ilabas mo yan? Chloe, nababaliw ka ba? Ang durian na kinakain mo ay in-order mula sa tindahan ng lola ko. Pinadalhan kita ng durian meal crepe cake, Na na-upgrade sa express delivery ng libre. tapos ni-refund mo lang. Nag-photoshop ka pa ng larawang may amag para maningil ng gastos medikal. Oh, hindi. Hindi ko inaasahan na tindahan ng durian ng lola ni Chloe. Hindi. Kailangan kong mag-isip ng mabilis na paliwanag o masisira ang promotion ko. Chloe, ito ay talagang isang misunderstanding. Bumili ako ng 2 durian. Yung galing sa kabilang tindahan ay dumating at nakita kong may amag. Nag-apply ako ng refund pero nagkamali ng tindahan. Kahit sa ganitong oras, nagsisinungaling pa rin siya sa akin. Sige, tingnan ko kung paano mo lulusutan ito. Sinabi ng florist na ang bouquet na hiniling mo isang refund lamang ay isa ring misunderstanding. Ang numero ng telepono ko ay nai-report at na-blacklist ng mga seller. Yun ba ay isa ring misunderstanding? At yung lipstick na binigay mo sa akin, ang mga lip print dito ay isa ring misunderstanding? Jason, napakaraming misunderstandings. Sa tingin mo maniniwala ako dun? Talagang lahat yan ay misunderstanding. Hindi ko napigilan na subukan ang lipstick nung binuksan ko ang package. Naisip ko na maganda ito sa iyo, kaya ibinigay ko sa iyo. Yung mga refund-only requests, talagang lahat ay system glitches ng platform. Nagreklamo na ako sa platform. Sabi nila inaasikaso nila. Okay, kahit na lahat ng ito ay misunderstandings, si Samantha, Paano kayo nag-isa niya sa bahay kumakain ng durian? Kaya si Samantha ang mahalaga sa kanya. Mukhang may gusto pa siya sa akin. Hanggat sinisisi ko lahat kay Samantha at medyo bolahin siya, may pag-asa pa itong bumalik. Chloe, huwag kang magkamali. Si Samantha ang palaging nanggugulo sa akin. Talagang yayayain sana kita ngayon para kumain ng durian. Pero nagkamali akong naipadala ang mensahe sa kanya nang hindi sinasadya. Dumating siya bigla at ayaw umalis. Ano? Chloe, pasensya na. Kasalanan ko. Hindi dapat ako tumakbo papunta dito nang mabalitaan kong bumili si Jason ng durian. Aalis na ako. Hindi na kayo aabalahin. Ang sama ni Jason.
Ang pagtatago ng nobya niya sa akin, isang bagay, ngunit ngayong nagkamali, gusto pa niya siyang sisihin para sa kanya. Pero si Samantha ay hindi rin maganda. Sige, unahin kita, pagkatapos ay dahan-dahan babalikan si Jason. Teka, Chloe, may iba ka pa bang sasabihin? Aalis ka na lang pagkatapos mong kumain ng durian? Tulong man lang sa paglilinis, di ba? Oh, Chloe, walang problema. Ako na maglilinis mamaya. Huwag mo siyang pansinin. ano, pinaglilinis ko siya. Naawa ka ba sa kanya? Hindi. Bakit ako mauawa sa kanya? Dahil hindi ka naawa sa kanya. Hayaan mo siyang maglinis. Linisin din ang coffee table at itapon ang basura. Huwag mong ipilit. Isang piraso lang ng durian ang kinuha ko. Hindi ako dito para maging katulong mo. Bakit ko gagawin lahat ito? Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? Pinapahiya niya ako. At gusto mong tiisin ko iyan? Chloe, huwag kang bumaba sa antas niya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ako na ang bahala, okay? Hindi marunong kumilos? Samantha, halos 1 taon ka na rito. Tama ba? Tsaka, noong nakaraang linggo sa proyekto, binura mo ang mahahalagang file. Magdamag akong nagpuyat para mabawi ang mga iyon. Hindi ko pa ito naiuulat sa mas mataas. Pero ngayong naiisip ko, baka hindi na kita dapat tinakpan. Akala ko bata ka pa. Kaya okay lang magkamali. Pero ngayon nakikita ko, masyado kang pabigla-bigla. Kailangan mong disiplinahin. Ako. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad kay Chloe. Ngayon na. At linisin mo ang sahig. Chloe, pasensya na. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito. Pagkatapos, punasan mo ang durian sa sahig hanggang malinis. Pagbalik natin sa opisina, ikaw ang bahala sa araw-araw na pagprint ng file sa opisina ko, pag-aayos ng mga dokumento, paglilinis ng break room, at paghawak ng araw-araw na mail. Lahat ng iyan ay sa iyo. Ang mga bata ay dapat gumawa ng mas maraming gawain. Matututo kang maging disiplinado. Mas mabuti kaysa sa magdulot ng malaking gulo sa bandang huli. Chloe, kita mo? Alam niyang mali siya. Napakabuti mo, kaya huwag mo siyang sisihin. Huwag siyang sisihin? Simula pa lang ito. Babawiin ko lahat ng utang mo sa akin paunti-unti. Yung request mong refund only para sa durian? Bawiin mo ito ngayon din. Chloe, binawi ko na. Masaya ka na? Malayo pa. Hanapin mo lahat ng orders. Ng mga regalong binigay mo sa akin sa nakaraang 2 linggo. Bakit kailangan mo ang mga orders? Ang mga regalong ito ay lahat nakuha sa pamamagitan ng pagiging freeloader gamit ang refund only. Ngayon, hanapin mo bawat isang order. At bayaran mo ang mga seller ng bawat sentimo. Yung $200 para sa durian. Titiisin ko na lang at kakalimutan ko na. Pero ang mga naunang orders ay umabot sa $10,000. Kung kailangan kong bayaran lahat iyan, mabubutas ako. Bayaran? Bakit ko gagawin iyon? Otomatikong ni-refund ng platform iyon. Hindi naman ako humingi. Bukod pa, lahat ng iyon magkakasama ay hindi naman mahal. Bakit ang petty mo? Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Sige, laro tayo sa larong mo. Hayaan mong kalkulahin ko para sa iyo. Mga bulaklak, $100, kuwintas, 2,000, pabango, 400. At yung bag na sabi mo pinila mo ng 3 araw para bilhin, $3,800. Sa kabuuan, iyon ay $6,200. 6,000? Ang buwan ng sahod ko ay $1,200 lang. Saan ako kukuha ng ganoong pera? Chloe, itong pera, pwede ko bang bayaran yan sa loob ng ilang buwan? Dahil determinado ka talagang magpanggap na tapat na kasintahan para sa promotion, susunod muna ako sa ngayon. Sa susunod na linggo kapag magkakaroon ng review para sa promotion, ilalantad ko lahat ng marumi mong sikreto sa lahat at ipahiya ka sa harap ng buong kumpanya. Jason, akala ko tapat ka sa akin. Pero sa puso mo, ako'y halaga lang ng refund only mga regalo na libre mong nakuha? Yan maliit na halaga, hindi mo kayang ibigay sa akin?
Hindi. Paano ako mag-aatubili na gumastos para sa iyo? Ito lang, medyo humihirap ang pera kamakailan. Wala na yan, dahil napakahirap para sa iyo. Kalimutan mo na. Maghiwalay tayo ng maayos. Buisit, kung makikipaghiwalay siya sa akin, ang posisyon kong tagapamahala ng departamento ay tuluyang mawawala. $6,000 ay malaking halaga, pero kumpara sa promotion at increase, wala yan. Hindi. Teka, Chloe, babayaran ko. Babayaran ko na ngayon din. Mahigit $6,000. Nag-ipon ako at nagtipid sa loob ng 1 taon para lang mailaan ang maliit na halagang ito. Chloe, tingnan mo. Na-send ko na. Ngayon dapat maniwala ka na tapat ako sa iyo, di ba? Alam ko na, hindi ka nagpanggap sa akin. Ang nangyari dati, ituturing ko na lang itong isang hindi pagkakaintindihan at magpapatuloy. Mabuti iyon. Natutuwa akong hindi ka galit. Jason, masyado kang musmos. Yung 6,000. $6 ay pampagana lang. Babayaran mo ang natitira ng doble. Miss Sterling, gusto niyo po akong makita? Kunin mo lahat ng proyekto ni Jason mula noong nakaraang taon. Ang mga talaan ng pagsasauli ng pera, ang mga pahayag pananalapi ng departamento, at ang kanyang mga kontrata sa lahat ng mga tagapagtustos, pati na rin ang mga talaan ng paglilipat ng pera sa bangko. Kung mas detalyado, mas mabuti. Miss Sterling, hindi ba kayo laging nagtitiwala kay Supervisor Vance? Bakit biglang investigasyon? Kamakailan ko lang nalaman na siya ay may malalaking issue sa karakter. Ang isang taong umaasa sa mga nagtitinda ay malamang hindi malinis sa kumpanya rin. Gusto kong imbestigahan mo ng mabuti. Huwag palampasin ang anumang bakas, kahit gaano kaliit. Opo, ma'am. Isang huling bagay. Sa susunod na Miyerkules, magkakaroon tayo ng team building ng departamento. Ang lokasyon ay isang resort na may 5 bituin sa labas ng bayan, kasama ang buffet dinner at mga regalo. Wow! Isang resort na may 5 bituin. Si Miss Sterling ay napakabuti. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Narinig ko na, ang kanilang seafood buffet ay kamangha-mangha. Miss Sterling, ako na ang bahala sa team building. Marami na akong na-organize na team building dati. May karanasan na ako. Titiyakin ko na lahat ay magiging maayos. Sa pagkakataong ito, dinagdagan ko ang budget. Tingnan natin kung makakapag-cut ka pa. Sige, pagkatapos, iiwan ko sa iyo. Oliver, ibigay mo kay Jason ang budget sheet. Ang galing! Oras na para kumita ulit. Noong nakaraan, pinalaki ko ang budget ng $400. Ngayon mas malaki. Makukuha ko kahit $1,000. Kaya mo ba? Kung hindi, maghahanap ako ng iba. Ang budget ay $6,000. Buwisit, yayaman ako. Siyempre, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ipag-alala, Miss Sterling. Titiyakin ko na lahat ay magkakaroon ng magandang team building. Mabuti, kung hindi mag-enjoy ang lahat, ikaw ang mananagot. Kung magiging maayos ang team building na ito, uunahin kita para sa promotion. Salamat, Miss Sterling. Hindi kita bibiguin. Mas mabuti kung hindi. Baliw ka ba? $78 para sa isang kahon ng mani? Ang budget para sa team building ay $6,000. Kahit na 20 kahon ay mga $1,500 lang. Ang matitira ay pwedeng sa buffet. Sobra-sobra na iyon. Ano bang inaalala mo? Wala kang alam. Paano ako makakakuha ng parte dyan? Ang $6,000 na ito, kailangan kong mag-uwi ng hindi bababa sa 4,000 para sa akin. Kung hindi, bakit ko pa dadaan sa lahat ng itong problema para kunin ang trabahong ito? Amo, gusto ko ng 20 imported nut gift boxes. Pwede mo ba akong bigyan ng discount? Pasensya na pare, hindi kami nagtatawad dito. Teka, amo. Corporate buyer ako. Magiging pangmatagalan tayong magka-partner. Bigyan mo ako ng wholesale price. Paano kung $16 kada kahon? Uy, nagbibiro ka yata. Mas mahal pa sa $16 ang puhunan ko. Amo, magkano yung mga malapit nang ma-expire? Yon, $10 kada kahon. Clearance price. Pero bukas na sila ma-expire. Gusto mo ba? Talaga, kukunin ko ito. Sa susunod na linggo pa ang team building. Sa panahong iyon, expired na sila ng halos 1 linggo. Kung makita ng mga tao ang expiration date, reklamo sila ng tiyak. Kinakain agad ng mga tao yan. Sino bang tumitingin ng expiration date? Palagi akong nagpapalit ng mumurahing produkto sa team building. Never akong nahuli. Miss Sterling, ito ang mga reimbursement record ni Jason para sa team building ng nakaraang taon. Nakaayos na lahat.
Ginang Sterling, na-check ko na. 3 team building report ni Jason ng nakaraang taon. Lahat may problema. Halimbawa, noong spring team building, ang aming department 20 tao lang talaga. Pero nag-claim siya ng pagkain para sa 21. Ito ay galing sa kanyang weekend date kasama si Samantha, gastos na isinama niya sa bill ng team building food at na-reimburse. Sa ibang pagkakataon, bumili siya ng 20 kaso ng bottled water, pero 10 lang ang dinala na kaso sa team building. Inuwi niya ang 10. Gagawin niya ang lahat para lang kumita agad. Oo, kinukuha niya lahat ng kaya niya. Kinompute ko sa nakaraang taon, sa pamamagitan ng mga peking team building reports, nakaipit siya ng mahigit $2,400 mula sa kumpanya. Tulad ng inaasahan ko. Ang taong mandaraya, kahit sa durian, paano siya magiging malinis sa trabaho? Miss Sterling, dapat ba nating tawagan siya para harapin? Huwag masyadong madali. Itago mo ang ebidensyang iyan. Hintayin mo lang ang pulong para sa ebalwasyon ng promosyon. Doon ko nasisingilin lahat sa kanya. Jason, mas masaya ka ngayon? Mas malala mamaya. Tingnan natin. Kung talaga bang si Jason ginastos ng maayos ang $6,000 o hindi pa rin niya maalis ang dati niyang ugali ng paglustay? Lahat kunin nyo na ang mga regalo nyo, mga imported na kahon ng mani, isa bawat tao. Wow! Wow! Hindi mukhang mura ang kahon ng regalo na ito. Oo. Talagang nag-isip si Jason ngayon. Natutuwa ako na nagustuhan nyo lahat. Ang packaging ay medyo maganda. Hindi talaga mukhang mura. Baka naman itong kuripot ay nagbago ng isip ngayon? Wow! Napakaganda ng lugar na ito. Mas sariwa ang hangin kaysa sa syudad. Matagal ko na itong hinihintay. At sa wakas, makakapagpahinga na ako. Para sa team building na ito, nakipagnegosasyon ako sa may-ari ng resort sa loob ng 3 araw para makuha ang napakamurang presyo. Kaya garantisado ko na lahat ay kakain at magsasaya. Nang walang pagsisisi. Jason, lagi kang nagdadala. Bilisan nyo, bilisan. Narinig ko ang salmon. At sweet shrimp dito ay walang limitasyon. At may inihaw na durian din. Mabubusog ako ngayon. Kumusta kayo ba ay para sa team building? Pakisaad ang pangalan ng inyong kumpanya para ma-check ko ang reservation. Sterling Group Branch 1. Okay, sandali lang po. Pasensya na, tiningnan ko. Sa listahan ng reservation ng buffet ngayong araw, wala ang Sterling Group Branch 1. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Paano naman kaming walang reservation? Si Mr. Vance mula sa inyong kumpanya ay nag-reserve nga ng pagkain. Ayan na. Pasukin nyo na lang kami. Ang init ng araw dito, matutunaw na kami. Pero ang reservation ni Mr. Vance ay para sa isang group meal, para sa 20 tao, hindi seafood buffet. Ano? Group meal? Hindi ba tayo pinangakuan ng seafood buffet? Buong araw akong nagugutom. Umaasa ako na magkakaroon ng masarap na pagkain ngayon. Oh, Jason. Anong nangyayari? Nag-alala ako baka may allergic sa seafood, kaya naisipan kong magpalit sa group meal. At hindi naman masama ang group meal, 8 putahe at 1 sopas. Ang iba pang activities ng resort ay maaari pa nating i-enjoy. Sino ba ang may pakialam doon? Buong linggo naming inaabangan ito. Dumating kami para sa seafood buffet. Eksakto. Takot sa seafood allergy? Dapat nagtanong ka muna. Paano naman hindi mo man lang kami sinabihan at binaba pa ang team building? Akala ko si Jason ngayon ay baka bumuti na. Pero hindi, siya pa rin ay sobrang corny. Ako, sinusubukan ko lang makatipid ng pera ng kumpanya. Bakit ganito ang mga mani? Anong problema sa mga mani? Ang mga mani na ibinigay ni Jason ay inaamag kapag binuksan ko. Ano? Kaya pala inaamag. Sila pala ay expired na mani. Lahat, itapon niyo ang inyong mga mani sa basurahan ngayon din. I-upgrade ang nakabook naming group meal sa seafood buffet para sa lahat. Opo, ma'am. Mabuhay si MS, Sterling. Jason, ang nangyari ngayong araw, aayusin natin yan pagbalik natin. Paano kung malaman nila? At least walang nagkasakit. Ano ang alam mo? Ang evaluation para sa promotion ay bukas, sa ganitong pagkakataon. Hindi ko kayang magkamali. Sino ang nagsabi sa iyo na bilhin ang mga expired na mani? Ano ang silbi ng pagtitipid ng kaunting pera? Paano ko malalaman na malalaman nila ngayon? Dati na akong nagbigay kay Chloe ng maraming expired na produkto at walang nangyari. Sige, huwag kang magalit. Hindi naman siya nagalit sa harap mo, di ba? Ibig sabihin may nararamdaman pa siya sa iyo. Halika rito. Halikan mo ako. Huwag kang ganyan.
Jason, seryoso kitang minamaliit. Hindi lang puro refund na regalo, binigyan mo pa ako ng expired na produkto. Babe, Ang sama ng dalawang yan. Sa ganitong oras, nagkikita pa sila sa opisina? hi, T, may darating. Nakalak ba talaga ang pinto? Bilis, bilis, magtago. Saan magtatago? Sobrang liit ng opisina na ito. Pasok diyan, bilis. Huwag kang maingay. Kung ikaw magkakamali, hindi kita mapapatawad. Chloe, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na nandito siya para maghiganti. Naku, Jason, may gusto akong itanong sa iyo. Chloe, tungkol ba ito sa team building? Bakit ngayong linggo hindi ka na nagpapadala ng bulaklak sa akin araw-araw tulad ng dati? Ha? Akala ko mahalaga iyon. Kaya tungkol lang pala sa mga bulaklak. Ang loko-loko sa pag-ibig. Masyadong madaling lokohin. Oh, Chloe, sobra akong makakalimutin. Magdamag akong gising naghahanda ng aking performance report. Nakalimutan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. I-order ko na para sa iyo ngayon din. Maganda ito. Kukunin ko ito. Ano? $3,999 para sa isang bouquet? Sobra naman yan. Chloe, ang ganda ng mga bulaklak na ito, pero medyo mahal. Alam mo, binigyan kita ng mahigit $6,000 noong nakaraang araw at binayaran ko lang ang renta. Medyo masikip ang pera. Kaya, hindi ka man lang bibili sa akin ng bouquet? Sige, hindi kita pipilitin. Siyempre hindi. Hindi ako mag-aatubiling gumastos para sa'yo. Basta masaya ka, sulit ang bawat sentimo. $3,999. Napakamahal. Eto, Chloe. Akala ko, hindi ka gagastos ng pera para sa akin. Bakit ko gagawin? Kailan ba ako naging kuripot sa'yo? Hindi lang $3,999, kahit $9,999, babayaran ko. Galing mong umarte. Oh, siya nga pala. Bukas ay ang pagpupulong para sa promosyon. Naglaan ako ng sorpresa para sa'yo. Siguradong magpapasaya sa'yo. Ay, Talaga? Ano yon, Chloe? malalaman mo bukas. Anyway, hindi kita bibiguin. Mukhang ang posisyong tagapamahala parang akin na. Ha? Alam kong bawat sentimo ay ginastos ng tama. Hoy! Kumalog ba ang mesa? Hindi. Nag-i-imagine ka lang. Maluwag ang tornilyo ng mesa. Kumakalog ito ng kusa. Talaga? Tingnan ko kung saan maluwag. Ayoko itong mahulog sa'yo. Hindi. Maliit lang na bagay. Papunta ako sa admin para ayusin ito mamaya. Di ba? Medyo nanginginig, pero matibay pa rin at hindi babagsak. Kakaiba. Lahat ng mesa sa kumpanya ay custom order na may pinakamagandang materyales. Bakit ang pangit ng sa iyo? Baka swerte lang ako at nakakuha ng defective. Pero sige, kalimutan na. Chloe, hindi ba dapat bumalik ka na sa opisina para ihanda ang mga materyales para sa promotion evaluation bukas? Hindi kita pipigilan. Siya, aalis na ako. Kita tayo bukas. Okay, kita tayo bukas. Tigilan mo ang pagtatago. Lumabas ka. Jason, baliw ka ba? Bakit mo ako sinipa ng napakalakas? Ang sakit! Tama na. Tumigil ka sa pagsigaw. Bukas, ako na ang tagapamahala at bibilhan kita ng bag para makabawi. C. I-compile ang lahat ng ebidensya ng maling accounting sa panahon ng kanyang termino at ayusin lahat. Bukas, babayaran niya ako. Mr. Ling, ang kapa mo. Mag-print ng 20 kopya ng buod ng proyekto noong nakaraang linggo. Kailangan nating iyon para sa pulong mamaya.
Ang dispenser ng tubig sa ang silid pulungan ay walang laman. Palitan mo ng bago. Teka lang ng ilang oras pa. Kapag naging tagapamahala na si Jason, magkakapantay na kayo. Hindi ko na kailangang tiisin ang kalokohan mo. Opo, Miss Sterling, pupunta na ako agad. Jason, alam ng lahat sa departamento na ikaw ang pinakakaya. Dagdag pa ang koneksyon mo kay Miss Sterling. Tiyak na sa iyo na ang posisyon ng tagapamahala. Anong Jason? Siya na si tagapamahala Vance. Tagapamahala Vance, kailangan mo kaming alagaan. Hi, tigil. Salamat sa suporta ng lahat. Kapag naging tagapamahala ako, siguradong ililibre ko kayong lahat. Sa ugali ni Chloe, sigurado na ang promosyong ito. Ngayon, i-anunsyo ko ang bagong tagapamahala ng marketing. Para sa tagapamahala ng marketing, ang na-promote ay Lily. Salamat, Mr. Wright. Salamat, Miss Sterling. Hindi ko bibiguin ang kumpanya. Imposible ito. Ang aking mga performance review ay laging pinakamahusay sa departamento. Kaya bakit hindi ako na-promote ngayon? Jason, kung mayroon kang anumang pagtutol, kausapin mo ako pagkatapos ng pulong. Huwag mong guluhin ang pulong. Mr. Wright, sa tingin ko may problema. Dapat nating linawin ito sa harap ng lahat. Jason, ang ating promotion system ay palaging naging bukas at transparent. Lahat ng evaluation data ay nasa file. Dahil may mga alalahanin ka, maaari nating suriin ang evaluation form ngayon din. Alam kong susuportahan ako ni Chloe. Sa kanyang suporta, ang posisyon ng tagapamahala ay akin pa rin. Ang promotion na ito ay napagpasyahan ng senior management pagkatapos ng collective discussion. Isinasaalang-alang namin ang performance. Kakayahan at kontribusyon sa team. Si Lily nga ang pinakaangkop na kandidato. Ang sinabi ni Miss Sterling ay batay sa datos na na-verify ng HR at ng Business Department. Ano? Chloe, paano mo ako mabibigyan ng 0? Kaya ikaw pala ang palaging nagtatarget sa akin? Sabihin mo sa akin, bakit ko sinasadya na targetin ka? Si Chloe ay may sama pa rin ng loob tungkol sa mga regalong refund only. Anyway, ang buong kumpanya ay nagchichismis tungkol sa relasyon natin. Maaari kong igiit na si Chloe ay nagtatampo lang dahil sa relasyon natin na iisipin ng lahat na hindi niya maaaring ihiwalay ang kanyang personal at profesional na buhay. Dahil nakipag-break ako sa iyo ilang araw na ang nakalipas, may sama ka ng loob at ginagamit mo ang promotion evaluation na ito para sadyang paghigantihan ako. Diyos ko, sila pala ay magkasama. Kaya pala pinahahalagahan ni Miss Sterling si Jason dati? Kaya iyon ang dahilan. Ngayong nag-away na sila, hindi siya nakakuha ng promotion. Jason, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Anong nangyayari? Mr. Wright, hindi ko gustong dalhin ang mga personal na bagay sa publiko, pero lumampas na siya. Ilang araw ang nakalipas, dahil sa isang maliit na bagay, nakipag-away siya sa akin. Hindi ko siya pinatawad, kaya nagtatanim siya ng galit. Ginagamit niya ang pagsusuri ng promosyon para gumanti sa akin. Kayo na ang humatol. Naghirap ako sa loob ng 3 taon, at dahil lang nag-away kami ng aking kasintahan, tinatanggihan ako ng promosyon? Makatarungan ba iyon? Hindi kailanman naging kami ni Jason, pero binigyan ko siya ng 0 dahil sa ibang mga dahilan. Kita mo? Siya mismo ang umamin. Dahil masyado kang sabik sirain ang iyong reputasyon, ipagkakaloob ko ang iyong hiling ngayon. Buksan ang malaking screen. Ano ito? Ito ang dahilan kung bakit ko siya binigyan ng 0. Isang lalaki na gumagamit ng refund only para bumili ng durian. Sa tingin mo ba, karapat-dapat siyang maging tagapamahala ng departamento? Si Jason ba talaga ay mang-blackmail ng mga tao? Karaniwan sa trabaho, hindi mo masasabi na ganun siya. Hindi. Hindi totoo iyan. Ito ay screenshot ng order ng florist. Yung bouquet na binigay mo sa akin noong nakaraang buwan, in-order mo ito at humiling ng refund lang. Hindi ka mahanap ng florist, kaya nagmadali siya sa kumpanya at sinampal ako at tinawag akong freeloader. At saka, dahil ginamit mo ang address ko at numero ng telepono para mag-apply ng refund lang ng maraming beses, pinalacklist ako ng telecom operator at naputol ang telepono ko sa loob ng 3 buong araw. Kapag online ako namimili,
Kinakansela ng mga merchant ang mga order ko. Sabi, ginamit na raw ang address na ito para sa... Malicious refund only ng maraming beses. Siya ay isang paulit-ulit na nagkasala. Peke lahat ito. Gawa-gawa mo lang yan. Para makaganti sa akin, gagawin mo ang lahat. Gawa-gawa lang? Makinig ka sa recording na ito at sabihin mo kung ikaw iyon. Bigyan mo ako ng refund at kompensasyon ngayon din. O i-report kita sa platform ngayon din. Sasara nila ang basura mong tindahan. Ano kung totoo lahat ito? Ito ay personal kong bagay. Wala itong kinalaman sa kakayahan ko sa trabaho. Hindi mo ako maaaring tanggihan ng promosyon dahil dito. May punto si Jason. Mahalaga ang personal na karakter, syempre. Pero ang promosyon ay dapat tungkol sa kakayahan sa trabaho. Kung hahayaan natin ang personal na bagay na makaapekto sa pagsusuri ng pagganap, hindi iyon tama. Tama si Mr. Wright. Ang personal na bagay ay personal. Trabaho ay trabaho. Mukhang ang ipinakita lang namin sa iyo ay hindi sapat para sumuko ka. Ano naman ang mga ito? Mapapatunayan kaya ng mga ito? Ito ay mula noong nakaraang taon, 3 record ng reimbursement para sa team building. Bawat isa ay hindi tugma sa aktual na halaga. Nagnanakaw ka sa kumpanya. Bilang pa ba iyon bilang personal na bagay? Ano? Inalo mo ang mga gastos mula sa weekend dates mo kasama si Samantha sa mga reimbursement ng team building meals. Kahit noong nakaraang pagkakataon, nung bumili ka ng bottled water, nag-claim ka ng 20 cases, pero 10 lang ang dinala mo sa team building. Yung iba pang 10 cases, inuwi mo. Kaya pala ang mura lagi ng bawat team building. Si Jason pala ang nagnakaw ng pera. Ang arte niya, akala mo santo, pero sa likuran natin, paano niya nagawa ang isang bagay na sobrang walang hiya? Na-save ko ang pera na iyan sa pamamagitan ng matinding tawad. Nakain at nagsaya pa rin tayo gaya ng dapat. Hindi ba lahat ay nagsaya? Hindi ko ginulo ang trabaho ng kumpanya at wala akong naapektuhan kahit sino. At ngayon, sa pagkakataong ito, para tipirin, bumili ka ng expired na nuts bilang regalo. Kung hindi ko ito nahuli sa tamang oras, tiyak na may magkakasakit. Jason, para makatipid ng ilang daang piso, wala kang pakialam kung magkasakit ang mga kasamahan mo. Jason, paano mo nagawa? Ninakaw mo ang pera ng kumpanya. Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Mr. Wright, Miss Sterling, pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. May pamilya akong sinusuportahan. Kung mawala sa akin ang trabahong ito, ang pamilya ko ay hindi makakaligtas. Noong nanlalamang ka sa mga tindero, hindi mo ba naisip kung gaano kahirap ang kanilang buhay? Noong ginagamit mo ang kumpanya, wala ka bang pakialam sa interes ng kumpanya? Ngayon mo lang na-realize na mali ka? Huli na. Si Jason ay nagsagawa ng pandaraya sa reimbursement habang siya ay empleyado. Malubhang lumalabag sa mga patakaran ng kumpanya at sa etika ng propesyon. Simula ngayon, tanggal ka sa trabaho. Hindi ka na muling tatanggapin. Dapat mong bayaran ang kumpanya ng 5 beses sa halaga ng pagkalugi. Kung hindi, ipapakulong ka namin. Pakiusap, Mr. Wright. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Mr. Wright, kahit ibenta mo ako, hindi ko kayang bayaran niyan. Lumayas ka. Lumalabag ka sa batas. Lumayas ka sa paningin ko. Chloe, pakiusap, alang-alang sa ating nakaraan, pakawalan mo ako. Talagang hindi ko kayang bayaran iyon. Kung alam ko ito, hindi ko sana ginawa. Chloe, hayaan mo akong magpaliwanag. Security. Ilabas ninyo siya. Huwag mong kalimutan, 5 beses ang kabayaran. $100,000 iyan. Chloe, teka lang. Hindi kita basta-basta pakakawalan. Pasok. Mr. Lynch, ako si Jason. Pumunta ako para mag-apply. Dati akong nagtatrabaho sa Sterling Group. Simula kailan tayo nagpapasok ng mga walang kwenta na mag-apply sa Lynch Group? Wala kang pinag-aralan, walang kakayahan, at pinaalis ka sa Sterling Group. Kahit bilang security guard, iisipin ko pa ring magulo ka. Mr. Lynch, sa aking mga kamay, mayroon akong bagay na hindi mo matatanggihan. Chloe, dahil pinilit mo akong magbayad ng $100,000 sa Sterling, huwag mo akong sisihin sa pag-alis ko dala ang mga kumpidensyal na file. Ang file na ito ay ang quarterly plan ng Sterling Group
para sa Internet plus AI Network Model System, lahat ng datos. Ito ay isang top-level internal na dokumento. Naririnig ko ang Lynch Group ay nakikipagkompetensya sa Sterling Group para sa bahagi ng merkado ng Internet. Talagang gusto mo ang dokumentong ito, di ba? Jason, seryoso kitang minamaliit. Hanggat pumayag kang hayaan akong sumali sa iyong kumpanya, ibibigay ko ang dokumentong ito mula sa Sterling Group. Siyempre, Jason, kung gusto mo, maaari kang magsimula kahit kailan. Mr. Lynch, ang pagsali sa kumpanya ay una ko lamang hiling. Mayroon akong pangalawang hiling. Ano pang mga hiling ang mayroon ka? Ang sistema ng AI network model ng Sterling Group, ang siklo ng pag-unlad, ay mahigit 10 taon at ang paggawa nito ay nangangailangan ng maraming tao at yaman. Namuhunan sila ng hindi bababa sa daan-daang milyong dolyar. Magkano ang handa mong gastusin para bilhin ang dokumentong ito mula sa akin? Ang sistemang ito, tanging ang Sterling Group at ang aking Lynch Group ang makapagpapatakbo nito. Masasayang ito sa iyong mga kamay. Kung handa kang magbenta, maaari akong mag-alok ng 60,000 dolyar. 60,000 dolyar? Nagbibiro ka ba? Gusto ko ng 100,000 dolyar mula sa iyo. Walang kahit isang sentimo na mas mababa. 100,000 na nga. Pagkatapos mong sumali, ipapalipat ko sa aking assistant ang pera sa iyong payroll account. Chloe, akala mo dahil lang sinibak mo ako, wala na ako. Makakahanap pa rin ako ng magandang trabaho at pupunan ang pagkukulang sa kabayaran. Kapag nangyari iyon, pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa na bumalik ako sa Sterling. Umalis ako sa Sterling Group, pero namumuhay ako ng maginhawa ngayon. Ngayon, ginawa akong senior executive ng Lynch Group at binigyan ako ng bonus na 100,000 dolyar. Nakuha mo ang napakahalagang datos. Wala ka bang utang na pasasalamat sa akin? Sigurado. Paano kung gamitin ko ang aking alindog at katawan para makabawi sa iyo ng maayos sa susunod? Nabubuhay ka ng maayos. Pero naiipit pa rin ako sa Sterling Group. Yung babaeng si Chloe, araw-araw nagmamagaling sa harap ko. Pinapakuha niya ako ng tsaa at tubig. Naghahanap siya ng suntok. Yung babaeng si Chloe, kung hindi niya ako pinagbintangan noon, sana matagal na akong naging senior executive sa Sterling Group. Sa susunod na linggo ay ang taunang event ng paglulunsad ng produkto ng Sterling. Si Mr. Wright ang pumili kay Chloe para mag-host. Si Chloe, hindi siya karapat-dapat. Ibig mong sabihin, si Chloe ang mag-ho-host ng susunod na linggong event ng paglulunsad ng bagong produkto ng Sterling Group. Oh, iyak na nilandi ni Chloe si Mr. Wright sa likod. Kaya binigyan siya ni Mr. Wright ng ganoong kahalagang pagkakataon. Yung babaeng iyon! Mahal, oras na natin. Sa araw ng event ng paglulunsad ng produkto, personal akong pupunta at sisirain ko ang reputasyon ni Chloe. Uy sa lahat, maligayang pagdating sa product launch event ng Sterling Group. Ako si Chloe, ang host ninyo. Ngayon, ipapakilala ko ang pinakabagong likha ng Sterling Group, ang Internet Plus AI Model Software na bagong produkto. Chloe, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan pagkatapos kong umalis na mabilis kang umangat. Ngayon ikaw na ang host ng taunang product launch event, ha? Bakit walang nagpadala sa akin ng imbitasyon? Jason! Saang butas ka gumapang para gumawa ng gulo? Walang may gusto sa'yo dito. Ngayon ay malaking araw para sa aming kumpanya. Kung hindi ka lumayas dito sa banquet hall, tatawag kami ng pulis. Ang dapat umalis ay si Chloe. Jason, sinisanti ka na ng aming kumpanya. Paano ka nangahas pumunta sa aming launch event? Ang tapang mo naman. Nandito ako para magbigay ng hustisya at ilantad ang ginawa ni Chloe. Sa aking nalalaman, ang product data na ginugol ng Sterling Group 10 taong pagdevelop ay naibenta na ni Chloe sa aming kakumpetensya, ang Lynch Group. Chloe, pinagkatiwalaan ka ng Sterling Group ng ganyan kalaki? At ibinenta mo talaga ang data ng produkto ng grupo lahat sa isang kakumpetensya, ang Lynch Group? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta at mag-host ng paglulunsad ng bagong produkto? Jason, kailangan mo ng ebidensya para patunayan iyan. Huwag kang basta-basta magsalita at manira ng ibang tao. O baka naman ibang tao ang nagnakaw at nagbenta ng data ng kumpanya.
Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Sa lahat ng empleyado ng Sterling na narito at mga miyembro ng press, ang ebidensyang nasa akin dito ay sapat upang patunayan na si Chloe at ang Lynch Group ay nagkaroon ng hindi tamang transaksyon. Ipinagkanulo ni Chloe ang Sterling Group. Samantha, ilabas mo ang PPT na inihanda ko. Hayaan ninyong makita ng lahat. Tingnan natin kung paano ito itatanggi ni Chloe ngayon. Ito ang record ng boss ng Lynch Grupo at ni Chloe, pribadong paglipat ng $2 milyong. Ang ebidensyang ito ay sapat upang patunayan na bilang isang empleyado ng Sterling Group, si Chloe ay palihim na tumanggap ng suhol mula sa kakumpetensya, ang Lynch Group, at ipinagbili ang Sterling Group. Chloe, para sa $2 milyong, nakipagsabwatan ka sa ating pinakamalaking kakumpetensya? Ang isang tulad mo, hindi karapat-dapat maging manager ng kumpanya. Isang pekeng transfer record lang. At ikaw, Jason? Gusto mo akong i-frame? Kalokohan iyan. Ito ang Lynch Group na opisyal na pahina ng paglulunsad ng produkto. Sa pagkakaalam ko, ang modelong ito ay isang malaking lihim ng Sterling Group. Laging hinahawakan ni Chloe. Ngayon, lumalabas ito sa Lynch Group na bagong listahan ng produkto. At ito ay 10 araw na mas maaga kaysa sa paglulunsad ng bagong produkto ng Sterling Group. Chloe, ano ang masasabi mo? Hindi ko inakala na si Chloe, para sa $2 milyong, ay ibebenta ang datos ng kumpanya. Ang datos na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $2 bilyong. Hindi mo talaga kilala ang isang tao. Hindi inakala na si Chloe, sa likod ng ating mga likod, ay gumagawa ng ganyang karumal-dumal na gawain. Jason, ano pang ebidensya ang mayroon ka? Ilabas mo na lahat ng sabay-sabay. Tingnan natin kung ano pang mga trick ang kaya mong gawin. Chloe, ninakaw at ipinagbili mo ang mga sikreto ng kumpanya na nagdulot ng $100 milyong na pagkalugi at may kapal ka pa ng mukha na maging ganyan ka mayabang. Umamin ka na at maghanda ka na sa kulungan. Jason, sinabi mong nag-leak ako ng mga sikreto ng kumpanya at sinubukan mo akong ipakulong, pero ikaw ang dapat nasa kulungan. Ano bang sinasabi mo? Ang kumpanya nga ay nagkaroon ng data leak, pero ang taong nag-leak ng mga sikreto ay natagpuan na dahil ang mga nag-leak ng modelo ng kumpanya, sina Jason at Samantha. Ikaw, may ebidensya ka? Kung walang ebidensya, paninirang puri lang iyan. Tama, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Siyempre may ebidensya ako, at ito ay recording na personal na ibinigay sa akin ni Mr. Lynch. Makinig tayong lahat. Pakinggan natin kung ano ang pinag-uusapan ni na Jason at Mr. Lynch ng lihim. Jason, ang sistemang ito tanging Sterling Group at ang aking Lynch Group ang may kakayahang patakbuhin ito. Sayang lang ito sa iyo. Kung handa kang ibenta, kaya kong magalok ng $60,000. $60,000? Barya lang yan, gusto ko ng $100,000. Wala ni isang sentimo na mas mababa. Matibay ang ebidensya. Ano ang masasabi mo ngayon? Pekeng, recording ito na ginawa ni Chloe. Pinlano niya ako. Peke, bakit hindi mo pakinggan ito? Ang bagong recording namin ni Miss Sterling. Miss Sterling, ang gawaing ibinigay mo sa akin tapos na. Ito ang kumpletong recording ng transaksyon ko kay Jason. Ipinapadala ko na lahat sa iyo ngayon. Humingi siya ng $100,000 agad-agad at pinagawa niya akong ilunsad ang peking data model ng mas maaga sa schedule. Ano? Peke ang data na nakuha ko. Oh, Jason, hindi mo pa rin alam, di ba? Ang data na pinagnakawan mo kay Samantha ay ang pekeng dokumento na sadyang ibinigay ko sa iyo. Gamitin mo ang utak mo. Paano magkakaroon ng access ang isang alipin tulad ni Samantha sa mga pangunahing lihim ng kumpanya? Ang confidential na data ng Internet Plus AI model ng Sterling Group. Ngayon, maghintay na lang tayo na kumagat ang isda. Mahusay. Ngayon, maaari ko nang ibagsak si Chloe? Matibay na ebidensya. Sina Jason at Samantha ay malisyosong nagnakaw ng mga lihim ng Sterling Group at gumawa ng panginikil. Sila ang tunay na mga traitor at mga makasalanan ng Sterling Group. Kahit na peke ang data na iyon, bakit si Chloe palihim ay sangkot sa Lynch Group? Ganun pala, ikaw ang nakikipagsabwatan sa loob para ipagkanulo ang Sterling Group. Tama, sinadya mo akong dayain para magnakaw ng peking dokumento.
para lang ma-set up kami ni Jason. Ang pagkain ng hapunan kasama si Mr. Lynch ay para lamang mapalawak ang negosyo ng Sterling Group. Bukod dito, wala akong dahilan para ipagkanulo ang Sterling Group. Dahil ako ang nakatagong shareholder ng Sterling Group, paano ko ipagkanulo ang sarili kong kumpanya? Ms. Sterling, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina tungkol sa iyong pagkakakilanlan? Pinababa kita para magtrabaho para sa akin. Napakalaking pagkakamali. Paano tayo nabulag? Si Chloe pala ay ang nakatagong shareholder ng Sterling Group. Talagang tinalikuran ko isang mayamang babae tulad niya para makasama ang babaeng tulad mo. Anong sinabi mo? Kasalanan mo lahat. Kung hindi mo ako nilandi, hindi ko sana na-offend si Chloe. Sinabi mo na kayo ng matandang ito ay naglilibang lang. Ngayon sinisisi mo ako? Gago ka. Ibabagsak kita. Tigilan niyo na ang pagsisi sa isa't isa tungkol sa mga dapat usapin. Aayusin ko ang mga ito, isa-isa sa inyo. Jason, Samantha, simula ngayon, ipinagbabawal ko kayo sa buong industriya. Anumang kumpanya na mangahas na kunin kayo ay tuluyang ihihiwalay sa Sterling Group. Chloe, wag! Miss Sterling, patawarin mo ako. Talagang nagkamali ako. Miss Sterling, pakiusap, bitawan mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sumusumpa ako. Hindi ko na uulitin. Ang mga nagtatraidor sa akin, hindi ko patatawarin. Kumusta, J. Lynch? Jason, ikaw ba? Sinabi sa akin ni Mr. Lynch na ipaalam sa iyo si Bakin ka. Hindi tatawid ang aming kumpanya sa Sterling Group para lang sa iyo. Hindi rin namin babayaran ang mga peking dokumento mo. Wala kang makikitang kahit isang sentimo ng $100,000 na iyon. Assistant Carter, pakinggan mo ako. Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Seguridad, palayasin ang dalawang ito. Huwag mong hayaang guluhin nila ang press conference ni Mr. Bitawan mo ako. Chloe, pasensya na. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Yung babaeng si Chloe. Pinablock ako sa buong industriya. Nagsumikap ako ng 3 taon. At sa isang gabi, balik ako sa simula. Dumating na ang prutas mo. Iniwan ko sa lupa. Mga paninda na puro refund lang, wala akong ginastos. Ibenta mo, pure profit lahat. Kapag nakaipon na ako ng sapat, magbubukas ako ng chain ng fruit store at magtatakbo ng lehitimong negosyo. Sa oras na iyon, wala nang hahamak sa akin, Jason. Sariwang durian mura, kalahati ng presyo sa supermarket. Uy, taga Sterling Group ka, di ba? Supervisor Vance, tama? Pumunta ako sa kumpanya nyo dati para pag-usapan ng partnership. At nakita kita, Sterling Group. Charity street stall ba ito nila? Kaya pala mura. Tiyak maganda ang quality ng prutas ng Sterling. Bigyan mo ako ng isang durian. Gusto ko ng 2 kahon ng seresa. Lahat pumila, konti na lang ang stock. Kapag naubos, wala na. Chloe, ang perang kinikita ko ngayon sa isang araw, mas malaki pa sa kinikita ko sa isang buwan sa ilalim mo. Maaga o huli, babalik ako. Yung nagtitinda ng prutas na sumikat sa Southside Night Market ay yung lalaking nanloko sa mga tindahan natin para sa refund lang. Narinig ko taga Sterling Group siya. Hindi makapaniwala na ganyang kalaking grupo papayagan ang mga tauhan nila na gawin ito. Tara na. Pupunta tayong lahat sa headquarters ng Sterling para makipag-ayos sa kanya. Kung hindi aaksyonan ng Sterling Group, pupunta tayo sa media. Sinisilungan ng Sterling Group ang isang masamang tao. Miss Sterling, may kailangan akong ipakita sa iyo ng personal. Sabi sa balita na ang dating supervisor ng Sterling Group ay nagtitinda ng prutas sa tabing daan. Sikat na sikat ito. Ang dating supervisor ng Sterling Group. Ay si Jason. Kahit hindi niya sinabi ang koneksyon niya sa Sterling Group, may nakakilala pa rin sa kanya. Akala nila ang tindahang ito ay pagsubok lamang para sa bagong negosyo natin. Ang matandang kaibigan natin ay ayaw mawala. Miss Sterling, ano ang gagawin natin ngayon? Isang payaso lang. Wala siyang magagawang malaking gulo. Miss Sterling,
Ganito ba ang pagpapatakbo ng Sterling Group sa negosyo? Pinapayagan ng inyong mga empleyado na dayain kaming maliliit na negosyante sa aming pinaghirapang pera? Tama? Parasitismo ito. Ang isang malaking grupo tulad ninyo, wala bang hiya? Lahat magpahinga muna. Pag-usapan natin ito. Wala nang away. Wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Anong parasitismo? Nagpapakatanga ka pa rin, ha? Ang supervisor ng kumpanya ninyo, si Jason, ay gumagamit ng refund para lang kumuha ng prutas at ibenta muli. Hindi mo ba alam? Bakit pa tayo magsasalita sa kanya? Magbayad kayo. Kung hindi, hindi kayo lalabas dito. Akala ko pagkatapos ng nangyari kay Jason, mag-aayos na siya. Pero hindi na siya matututo. Ginawa pa niyang kita ang maruming negosyong ito. Lahat, si Jason ay sinibak na sa Sterling Group. Wala itong kinalaman sa Sterling Group. Pero dahil umabot na tayo dito, may bahagi rin tayo sa responsibilidad. Ito, kailangan kong humingi ng tawad sa lahat. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Wala na ang pera namin. Secretary Carter, isama mo ang ilan sa mga may-ari ng negosyo at puntahan si Jason para maningil. Sabay ring abisuhan ang legal department. Magbigay ng libreng legal na tulong sa lahat ng apektadong tindero. Tulungan ng lahat na mabawi ang pagkalugi sa legal na paraan. Nauunawaan ko, Miss Sterling. Talaga? Ang perang na-scam sa atin, maaari ba nating mabawi? Siyempre, hindi lang namin siya pipilitin na ibalik ang bawat sentimo na kanyang inagaw, kundi kailangan din niyang harapin ang legal na parusa para sa kanyang mga ginawa. Tara. Kailangan nating mag-set up bago mag-ika-6. Kung mahuli tayo, mawawala sa atin ang magandang pwesto. Jason? Umuusbong ang negosyo mo. Kagabi naubos na ang paninda mo bago mag-alas 9 at marami kang stock ngayon. Oo naman. Ngayon sa buong Starlight City, sino ba ang hindi nakakaalam na mura at masarap ang prutas ko? Kahapon, may nagbigay pa sa akin ng down payment. Nag-pre-order sila ng 5 durian. Sa ganitong bilis, mababayaran ko ang kompensasyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, sino ang maglalakas loob na tawagin akong walang kwenta? Mga tunay na Thai Golden Pillow durian. Presyo sa merkado, $76. Ngayon, $30 lang. Hindi matamis? Libre. Bigyan mo ako ng 2 durian. Bumili ako ng isa kahapon. Talagang matamis ito. Gusto ko ng 3 kahon ng seresa. iPack mo para sa akin. Jason, narinig ko lang mula sa babaeng katabi kong nagtitinda. Maraming may-ari ng tindahan ng prutas ang naghahanap sa iyo kamakailan at 2 taong nakauniforme ng pulis tumatanong din tungkol sa iyo. Ano bang dapat katakutan? Ilang mga negosyante na pinagpalibrehan ko? Ano bang magagawa nila sa akin? Kahit ang mga pulis walang magagawa. Pera lang, karapatan yan na ibinigay sa akin ng plataforma. $200. 400, 600. Talagang kumita ako ng mahigit $1,600 ngayon. Mas mataas pa sa kikitain ko sa isang buwan sa trabaho. May darating na isa pang malaking order. 10 durian. Malaki na naman ang kita ko ngayong gabi. Si Chloe Sterling? Wala yan. Yung pagbabawal sa buong industriya? Kumikita pa rin ako ng malaki araw-araw. Sterling, nakipag-ugnayan na kami sa 37 mga negosyanteng naloko ni Jason. Ang kabuuang pagkalugi na nakalkula ay lumampas sa $34,000. At ayon sa mga impormasyong ibinigay ng mga negosyante, tuwing gabi mula ika-6 hanggang ika-10, si Jason ay nagtatayo ng kanyang tindahan sa Southside Night Market. Mabuti. Bukas ng gabi, pupunta tayo sa lugar at ilalantad ang kanyang scam. Sterling, dapat ba tayong magdala ng mas maraming seguridad? Natatakot ako na baka lumala ang sitwasyon. Hindi na kailangan. Makipag-ugnayan sa Market Regulation Bureau at sa lokal na himpilan ng pulisya agad. Ipaliwanag ng malinaw sa kanila ang mga ilegal na gawain ni Jason. Hilingin sa kanila na makipagtulungan sa pagpapatupad ng batas bukas ng gabi. Naunawaan. Gagawin ko ito kaagad. Sterling, salamat sa pagtulong sa amin. Si Jason ay nang utos sa akin ng 20 kahon ng seresa. Ngayon,
Hindi ko na kayang bayaran ang upa ngayong buwan. Ngayon, pipilitin ko siyang ibalik ang pera. Tama, tama. Huwag kayong mag-alala. Lahat. Titiyakin kong makakamit ninyong lahat ang katarungan. Ngunit pagdating natin sa lugar bukas, ang lahat ay hindi dapat kumilos ng padalos-dalos. Huwag makipag-away ng pisikal kay Jason. Pagkatapos naming iharap ang ebidensya, kapag dumating na ang mga opisyal, hayaan na ang mga opisyal ang humawak nito. Susundin namin si G. Sterling. Basta't makuha namin ang pera pabalik, gagawin namin ang anumang sabihin mo. Secretary Carter, ipamahagi ang nakaprint na ebidensya sa lahat. Lahat, kumuha ng isa. Ipakita iyon sa mga customer sa lugar bukas. Lahat, kunin ang sa inyo. Ito ang matibay na patunay ng malisyosong refund ni Jason. Pasok. G. Sterling, ang Market Regulation Bureau at ang himpilan ng pulisya ay nakontak na at nakumpirma na. Bukas ng gabi, alas 6:30, sasalubungin nila tayo sa pasukan ng Southside Night Market at makikipagtulungan tayo sa kanila. Mabuti. Bukas ng gabi, babagsak na si Jason. Uy lahat, tingnan ninyo ito. Ang aking mga piling durian. Manipis ang balat, maraming laman. Maliit ang buto, maraming bunga. Ngayon, tig $12 lang. Huwag palampasin ang araw na ito o maghihintay ka pa ng 1 taon. Kukuha ako ng isa. Gusto ko yung pinakamalaki. Kukuha ako ng 2. Sa ganitong takbo, tiyak na aabot tayo ng $10,000 ngayon. Pagkatapos naming magsara, bibili ako ng bag para kay Samantha. Pasayahin siya. Ginang Sterling, mga opisyal mula sa Market Regulation Bureau at ang himpilan ng pulisya ay naghihintay na sa amin sa loob. Tara na. Hindi ba iyon si Ginang Sterling ng Sterling Group? Anong ginagawa niya sa palengke sa gabi? Ewan. Mukhang nandito siya para maghanap ng gulo. Jason, anong problema? Chloe, ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba iyon si Ginang Sterling ng Sterling Group? Bakit siya nasa tindahan ni Jason? Maaari bang itong tindahan ng prutas talagang bahagi ng Sterling Group? Kung gayon, bakit mukhang galit na galit si Ginang Sterling? Jason, matagal na tayong hindi nagkita. Nakapagpatayo ka ng magandang negosyo dito. Talagang minamaliit kita. Na-convert mo ang refund only at freeloading sa isang negosyo. Huwag ninyo akong intindihin ng mali, lahat. Ito ang aking kasamahan. May personal na pag-aaway siya sa akin. Nandito siya para magdulot ng gulo. Huwag maniwala sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi empleyado ng Sterling Group. Jason ang pangalan niya. Na-fired na siya sa Sterling Group dahil sa katiwalian at paglabas ng mga lihim ng kumpanya. Lahat ng prutas na ibinebenta niya ay nakuha sa pamamagitan ng malisyosong refund-only taktika sa pamamagitan ng pag-freeload mula sa iba't ibang negosyante. Kasinungalingan yan. Pinaparatang mo ako. Secretary Carter, ilabas ang ebidensya at ipakita sa lahat. Tigilan niyo na ang pagbili ng prutas niya. Nag-freeload siya 18 kahon ng seresa mula sa aking tindahan. Hindi. Sabado niyang may amag ang mga ito noong makuha niya at nag-apply ng refund only. At ako, kinuha niya ang 12 ng premium na durian mula sa akin. Tapos, nag-photoshop siya ng picture na may amag at ginamit iyon para maningil ng $400 para sa medical bills. Maliit na negosyo lang ang pinapatakbo ko. Paano ko kayang maging biktima ng ganitong panloloko? Ginamit niya ang parehong pekeng gastroenteritis certificate para manloko sa 37 negosyante. Ang kabuuang halaga ay lagpas $34,000. Ang durian na binili ko ay na-freeload niya. Napakasama niyan. Hindi ko akalaing manloloko siya. Kaya pala napakamura. Hindi totoo yan. Paliwanagan ko kayo. Umalis ka sa daan. Lahat gumalaw na. Sinusubukan mong tumakas. Walang paraan. Ibalik mo ang pera namin bago ka umalis. Eksakto! Manloloko ka! Hindi ka aalis hanggang hindi ka nagbabayad. Ginoo, huwag mag-away. Walang naaayos ang away. Tumawag na kami ng pulis. Hayaan na ang pulis ang humarap sa kanya. Ano kung tumawag kayo ng pulis? Ang refund ay karapatan ko bilang user ng platform. Hindi ako lumabag sa anumang batas. Bakit mo ako inaaresto? Nagpeke ka ng ebidensya.
Gumawa ka ng mga peking katotohanan na may layuning makuha ng ilegal ang pera. Pinilit mong magbayad ang mga seller ng platform. Iyon ay isang kriminal na pagkakasala. Makukulong ka. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ginawa. Humiling lang ako ng normal na refund. Gumagawa ka pa rin ng dahilan. Narito ang ebidensya. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Turuan mo siya ng leksyon. Tama iyan. Ikulong siya. Tingnan natin kung maglalakas loob pa siyang manloko. Jason, pinaghihinalaan kang maraming kaso ng extortion at pandaraya. Arestado ka na. Chloe, wala na ako sa Sterling Group. Bakit mo pa ako pinupuntirya? Hindi mo ba kayang makita akong gumaganda ang buhay? Hindi kita personal na pinuntirya. Ang mga gumagawa ng mali, saan man sila tumakbo, hindi makakatakas sa nararapat sa kanila. Manatili ka lang. Sumama ka sa amin sa himpilan ng pulis. Buti naman, sa wakas, dinala na ang manloloko na yon. Paumanhin sa inyong lahat. Dahil sa inyong tiwala sa Sterling Group, kayo ay bumili ng prutas sa tindahan ni Jason. Sa ngalan ng Sterling Group, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat upang mabayaran ang inyong mga pagkalugi. Nais kong ipabatid na lahat ng mga customer na bumili ng prutas mula sa tindahan ni Jason ay maaaring magpakita ng kanilang mga resibo ng bayad at makakuha ng 50% diskwento sa Sterling Group mga tindahan ng prutas. Si MS Sterling ay napakabait, isang malaking kumpanya na may tunay na responsibilidad. Salamat, Miss Sterling. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin kailanman makukuha ang aming pinaghirapang pera. Walang anuman. Miss Sterling, Salvador ka talaga para sa aming maliliit na negosyante. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa pamilihan, pagprotekta sa mga mamimili at sa mga legal na karapatan ng mga negosyo ay ang responsibilidad ng korporasyon ng Sterling Group. Salamat. Akusado Jason Vance. Nagpeke ka ng mga larawan ng bulok na prutas at peking medical certificates. Laban sa maraming online sellers, nagsagawa ka ng malisyosong refund at pananakot. Kabuuang halaga na sangkot, 34,640 dolyar. Nasentensiyahan para sa pananakot ng 10 taong pagkabilanggo. Unong hukom, tungkol sa kasong pananakot, sinasabi ng depensa na hindi ito maitatag. Ang kliyente ko ay nag-apply lamang ng refund, ngunit ang refund lamang ay isang lehitimong karapatan na ibinibigay ng platform sa mga consumer. Ito ay isang sibil na alitan ng consumer. Hindi ito dapat itaas sa isang kriminal na pagkakasala. Oo, hukom. Inosente ako. Ang platform ay pinapayagan ang refund lamang. Nag-apply lang ako ng normal. Paano ko malalaman na ito ay isang krimen? Saksi Chloe Sterling. Tungkol sa depensa ng akusado, ano ang iyong opinyon? Ang karapatan sa refund na ibinigay ng platform ay para sa mga consumer na talagang bumili ng bulok na produkto. Hindi ito para abusuhin ng mga manloloko tulad niya. Ito ay hindi talaga proteksyon ng karapatan ng consumer. Ito ay tahasang pananakot. Ito ay isang tunay na kriminal na pagkakasala. Narito ang 37 maliliit na nagbebenta na kanyang sinaktan, kasama ang kanilang sama-samang sinulat na testimonya. At para sa bawat pananakot, mayroon kaming kumpletong tala. Hukom, maaari mong suriin, isa-isa. Akusado Jason Vance. Sinasabing nagnakaw ng pag-aari ng kumpanya, pagbubunyag ng mga lihim ng kumpanya, pamemeke ng mga rehistradong trademark, pangingikil at pandaraya 5 bilang. Sa pinagsamang parusa para sa maraming krimen, siya ay sinentensyahan ng 3 taong pagkabilanggo at multa rin. Ang mga ginawa ni Jason ay sa wakas naharap sa legal na paghatol. Ang mga interes naming mga tindero ay protektado na rin ngayon. Miss Sterling, kung hindi mo kami tinulungan na mangalap ng ebidensya at kumuha ng legal team, kaming maliliit na negosyante ay hindi kailanman magkakaroon ng tsansa laban sa kanya. Miss Sterling, salamat. Lahat ng perang nawala sa iyo kay Jason, bawat sentimo nito, ay dapat na ibinalik sa iyo. Ito ay pawang nararapat sa iyo. Akusado Jason Vance, nais mo bang umapela? Ako. Hindi ako aapela.
Lahat ng bagay sa mundong ito ay may mga kahihinatnan. At Jason, sa wakas, nakuha mo na ang nararapat ko. Simula sa buwang ito, ang legal department ng Sterling Group ay magtatayo ng espesyal na assistance window para sa maliliit at micro na negosyo sa buong bansa upang magbigay ng libreng legal consultation pagkatapos ng mga malisyosong refund-only claims. Samantala, ang Sterling Group ay makikipagtulungan sa mga pangunahing e-commerce platform upang tumulong na lumikha ng isang mekanismo ng pagbabahagi ng blacklist para sa malisyosong refund. Miss Sterling, ang proyektong ito ay masyadong malawak at ang pag-coordinate nito ay talagang Alam mahirap. ko, pero ang Sterling Group na umabot na sa kasalukuyang sukat, hindi na pwedeng sariling kita lang ang tingnan. Ang mga maliliit na negosyo na itinulak sa bingit ng bangkarota ng mga taong tulad ni Jason, hindi kulang sa tapang, kundi isang grupo ng mga taong makakapagsalita para sa kanila. Matalino kayo, MS Sterling. Chloe, CEO ka ng isang malaking grupo at pumupunta ka pa rin para tumulong kay Lola sa gawaing bahay. Tama ba yon? Para sa tindahan ni Lola, laging may oras ako. Kung ang mga magulang mo ay nakatingin mula sa langit, nakikita ka ngayon, gumagawa ng magagandang bagay at tumutulong sa maliliit na negosyo, siguradong ipagmamalaki ka nila. Lola, tinala ko rin ang mga nagtitinda ng prutas na ginipit ni Jason sa supply chain natin. Magaling, Chloe. Ikaw ba si MS Chloe Sterling? Ito ay liham mula sa Starlight City Prison. Jason, bakit siya sumusulat? Chloe, kapag natanggap mo ang liham na ito, nasa bilangguan pa rin ako. Iniisip ang mga ginawa ko. Hindi ako humihiling na sumagot ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo at sa iba pang mga mangangalakal na nasaktan ko, paumanhin. Ang pag-amin ng pagkakamali at pagbabago ay ang pinakamahusay na birtud sa lahat. Pagkatapos ng karanasang ito, na-realize ko, ang pagpapatakbo ng negosyo, hindi pwedeng sariling economic account lang ang isipin. Kailangan ding isipin ang social responsibility account para sa mga hindi kayang lumaban para sa sarili, ipaglaban ang mga tapat na tao upang ang ating lipunan ay magkaroon ng kaunting katarungan.